Hello po, good afternoon po ngayong araw. Mahaba pa, malaki pa yung wifi ko. So, ang gumagamit lang po ay ako. Minsan po gumagamit yung mama ko. So, hindi pa siya ubos. Matagal pa to. Hanggang sa maging last na talaga to. So, nagtatry to reconnect siya. Or minsan, nagsasession lang siya. Na hindi ko naman alam kung bakit. So, naputol po yung live ko kanina. It's because always trying to reconnect. Sa mga tulad kong nagbablog or digital creator or content creator, yun po ba ang sa inyo? Trying to reconnect? Hindi po. Sa akin po, trying to reconnect. Ang napapansin ko po kasi, pag trying to reconnect, pag importante pong matters na ikakatagilid nila, napuputol po ang aking live. Tandaan nyo, ang mga katagang nanggaling sa bunganga ko, wala man akong proof, ngunit kayo po ang nakakalam kung totoo o hindi. Remember po, kung meron kayong balak na ilagay sa plataforma ninyo ang rice planting na galing sa mga prisoners, ay sa akin po yan nang galing ang idea niya. Meron pa po fertilizer galing sa dumi ng mga tao. Pwede pong gawing fertilizer yan with chemical para matanggal yung langsa ay yung baho. At pwede kayong sumulong sa looban kung saan man yan. Sa akin po nang galing yan. Oo nga po pala, pag yung mga nagtatrabaho ba ng PNP, military, ay meron po ba silang time machine for the scanner? So, finger scanners. Para malaman kung naka-duty on time. Duty on time. Meron pa. Meron pa. Do you remember how many years that the first receive of body cam is still hindi po nila nasusunod na gagamit? Maybe the reason out ay sira. Ilang action po ba or ilang case ang ginawa nyo ng action with body camera? Or ilang action po ba, ilang taon, or ilang duties every day, bakit nasira yung body camera? Do you think that's money from people in this country?
ingatan nyo. Dahil yung mga taong nagbabayad ng tax ay nahihirapan pong kunin ang rights nila. Binibigay po sa inyo para protektahan ang bawat mayroong kaso, both side. Fertilizer. Bakit po hindi ko yan nakakalimutan? Kasi ako po ang nagsabi. Maybe makakalimutan ko in a day, in a month. But darating ang time na alam ko pa rin. Alam niyo po, ito lamang po yung simpleng mamamayan ng Coronadal City na naghahangad ng mental capacity. Ay mental hospital. Kasi dito, one is not enough for the hospital of mental, but marami na dito eh. Kung iisipin mo, barangay, meron. Sa barangay Magsaysay, meron. May 3 pa akong nakikita dyan. Meron. O 4 na. Yung kuya ko, 5 na. Kung nagkasakit pa ako, 6 na. Wala yun. 6 na po. And do you think, yun lang po ba yun? Meron pa po akong alam na bahay na tinuro sa akin. 2 sila. Mahirap po ang may sakit pagdating sa mental disorder. Mental disability. Tandaan niyo yan. Ang sabi ko sa inyo, kung sino man po kayo ang nakakarinig kung anong hinaing, kung ano ang hinaing ko galing sa bungangang to, it means I'm concerned. Those citizens here in this Coronadal City. I'm not a mayor. I'm not working in the government. I'm just a simple woman who are sitting in front of all of you. Ganun po ba kayo? Bakit ko po? Ang nangyayari is kino-correct ko po ang maling ginagawa ng ating gobyerno. Kung ayaw niyong tanggapin ang aking melody na nanggaling dito, walang pagbabago ang ating gobyerno. Walang magandang aksyon pagdating sa ating gobyerno. True po yan. Mandaraya man kayo, like a crocodile, same feathers flock together.
It's not my problem. To all Filipinos, the end of this pen, tayo ang gumagawa ng kapalaran ng mga yan. Tandaan nyo yan. Bago sila makaupo sa upuan na yan at makapagbigay ng serbisyo, tama at totoo. To all working in the government, huwag niyo pong ipahamak ang mga politikong or nagtatrabaho sa gobyerno na may puso, isip, salita at gawa. Kaya may panatang makabayan po tayo. To all working in the government, especially President, Vice President, to all senators, to all governors, to all congressmen, to all mayors, to all vice mayors, think first. Kasi bawat Pilipino, ang tuldok na to, kami ang dito nakasalalay ang pangarap ninyo. Ngunit sa kamay niyo po nakasalalay ang pangarap din namin. Dahil kayo po ang nakakaalam kung paano ipagtanggol ang rights ng bawat Filipino. Ang rights ng mga citizens dito sa Pilipinas. Tignan niyo po. Ibang mga not Filipino, they are staying very long time here and still we are receiving disrespect from them. See? That's the sample. That's the sample kung anong nakikita ko sa TV. It's because ganun po kayo. Totoo po yun. Nasa sa inyo, nakasalalay mga Filipinos, ang kapalaran ng mga politikong yan. Ngunit, binigyan kayo ng pagkakataon ng kapwa nating Filipino para paglingkuran kami as your professions. Ano po ang kaya niyong ibigay sa amin? How to make us safe 100%? How to make sure 100% na safety kami sa inyong kamay? Na samantalang ang Middle East walang respeto sa kagaya natin. Ano po ang reason ng Philippine to Saudi Agreement? What's the reason in there? And what the purpose in there? And who are they? No names for Filipinos. But when we see it, when we receive the passport, we are born resident blood by Filipinos. Blood, dugong Pilipino. Ngunit, tayo rin po ang nagpapahama. Sir, to our President of Senate, sir,
I don't want to try my best. I want action for all of you. I'm trying. Maybe that kind of word, just only. Maybe we receive another life again. No life. If we are trying. My questions about the vision of PNP. It's 2030. 2030? Yeah. Bakit kailangan pang gawin sa 2030? Yung mga platformang nandun. Why we need to do start now? And at the end of 2030, andun na po yung tinatawag na re-evaluate or reassess. If 2030 na andun ay nakuha po ng mga pulis. Kailan nag-start ang military police? And they, ginagawa kaming confused when it comes to the case. When it comes, tawag nun, yung action, life to life. Remove MP. If you want another, do not use emerge. It's because pag nagkasala ang pulis, pwede nilang ilagay doon. Pag nagkasala ang military, pwede nilang ilipat doon. That's what we call military police emerge. The strength. Sir. No. So yeah, kumakanta lang ako. Pangit po yun. Tignan niyo po dyan sa Manila. Taxi. Ang pagkakalam ko, ang taxi pag metro, pag upo mo pa lang, start na yan. Hindi eh. Pag upo pa lang, magdadrive na siya. Pag medyo malapit na, start. Kasi, nandun na ang tinatawag na ma'am magkano. So, meron na silang tinatawag na benefits. Ang ginagawa ko, to tell you honesty, kasi naiinis ako, iniinis ko rin ang driver. Papasok sa nag-start na, malapit na. Tulog ako. Tulog. Pero gising ang aking tainga. Kasi nasa loob na eh. Ganun po. This, another scenario, Sir President, Senates, in the Senates. Ganito naman po. Sa jeep, ako po'y nag-aalala kay mama. Parang VIP na ang ganda ng jeep. Nagtatakbuhan para makasakay. Kung hindi mo yung gagawin, hindi ka makakasakay. Ano pong dapat gawin dyan sa mga jeep drivers na yan? Maraming mga tao dyan sa Manila. Yun yung mga action na walang respeto sa gobyerno dahil nakaka-receive po sila ng disrespect po. Tama po si Sir. I remember him while I am sitting beside the road. Present tayo. Kasi kwento-kwento, pero present to.
Ang sabi niya, kasalanan ng matataas na posisyon. Kung hindi nila ginagawa yung mga ganon, matatakot din silang gumawa ng ganon. Ngunit ginagawa niyo na ganon, nalabag sa batas natin. Ganon din ang ginagawa ng mga mababang posisyon. Now, this is the scenario na kakaiba po talaga. To tell you honestly, to all senators who all working in the government, ayaw ko pong makialam sa mga problemang pag sinabi sa akin, ito butuhin mo, yan. No regrets. Ayaw ko talaga. Ngunit ako po citizen, kaya bumuboto po ako. Nagkaroon lang ng hindi pagboboto sa Middle East dahil natatakot po ako at nag-iisa po ako. Pupunta doon at walang kasama. Malayo po. Kaya some of the Filipinos or almost of the Filipinos who are working in the Middle East, hindi nakakabuto. Even domestic helper, even internet, they cannot use it. Alam niyo po, parang bata, bigay mo yan, grounded ka. Yan sila. Ngayon, Sir, moms, sirs, moms, tignan niyo po, halos hindi niyo maano yung Manila. Now, this is the scenario. Sino po ang gumawa ng paraan para maayos yung MOA ng plug na yan? Ako po. Ini-insulto ko po sila. It's because I am born this country. Ako po ay Filipino blood. Ngunit, nadidismaya po ako sa kapwa nating protector ng ating bansa. Na protekta sa ating bansa. Ganon po ang trato nila sa akin, sa amin. Napakasimpleng bagay. Ngunit hindi nila kayang solbaran. Yun po ay may ginagawa talagang kalukuhan. Dahil naghahanap po sila ng ikakapahamak namin. Alam niyo po ba, to our President Bongbong Marcos, to our Vice President Sara Duterte, ayan niyo po ako, na-mention ko po kayo. And to all senators, and to all congressmen, governors, congressmen, mayors, vice mayor, may tanong po ako. Bakit po ganun ang mga Pilipino? Ano po bang klaseng respeto ang binibigay ng ating tagapagtanggol sa kapwa nating Filipino? Ika nga, ito kami. Bawat ballpen may presyo. To all Filipinos, you agreed? No. But some of them are yes. It's because they need money, even us. Ngunit, kung sarili nating pera ang binili natin to, meaning may karapatan po tayo na botohin ang tao, yun po ay magaling at ang trust ay andun, ang respect ay andun.
at kayang ibalik sa mga Filipinos ang inyong gustong mangyari. The economics growth are there. I am po. Ang tawag nun, sigurado po ako. Tama po ba? Now, this is me. And clean. Pak! Isang tonlo. Kayo na po yun. At ito po, empty na po to. Kayo po ang gumagawa. Ngunit, bago po tayo pumirma, basahin niyo po ang napaka-importanting to, secretaries, please. You remember before, tanga lang, bakit po? Ganito po. Ilog Pasig siguro. Nagtapon ng basura. Tax scattered. Nilinis. Nagsayang ka po ng oras doon. Alam mo po ba, ang tawag doon, tanga. Kaya nga po, please, some of them, may kalawang na po ang utak. Hindi na po gumagana. Dahil pagod na po. Kung makina pa yan pagbago, maganda po ang solusyon. Maganda po ang resulta pagbago. Ngunit habang tumatagal, tumatanda ang proseso, ang takbo, dahan-dahan na po. Kaya ito po yung gusto ko sana. Please accept them and teach them how to be a good senators, a good whatsoever. Teach them. Not only your family side. Hiring. Kasi merong gustong tumakbo at magbigay ng serbisyo sa bawat Filipino. It's because nakikita nila ang bagal ng sistema. That's the mekaniko. Hindi po ako tatakbuhan. Hinihingal na po ako sa sobrang kimbot ko na ganun. Oh. Hinihingal po ako. Please. Tignan nyo ngayon ang daming problema. And to all Filipinos, wag naman po tayo parang ganun. Like others. Nakita nyo ba yun? Ngayon, kung anong problema? Kung anong panonokso nyo doon sa kabilang bahay? Wag pong ganun. Alam kong merong kasalanan. Ngunit, gawan po natin parang legal basis, legal case ba? Ngunit, hindi ko alam. May sasabihin ako, pero ayaw ko pagsabi. Pilitin nyo ako. Totoo po yan. Please. Let them experience what you experienced. Patapos na eh. So, kung may nagpapakitang gilas sa inyo, napasayaw, turuan niyo po. Kasi,
Iba po yung napasukan niyang larangan. Larangan ba yan? Turuan niyo po. Para mas lalo pang gumaling. Hindi lang po sa isang ganon. Kung magaling siya, mas lalo pong ikakagaling yan. Kung tuturuan po ninyo ng maayos. Huwag maging selfish. Ito po ay ating bansa. Ngunit please naman po, kung ako rin po ang masusunod, disqualified all naka-experience doon po sa kabilang bahay. Hindi po maganda. Bakit po? Ang daming nabibilanggo. Halos. May tatanong naman po ako. When it comes the legal cases, for example, 10 years or 20 years in prison, and then they will deducted as 10 years. Pwede ba yun? Pag ako po ang isang attorney, no po. I want the same one by one additional kasi pag yan ang ginawa nyo, kayo rin po ang nagpro-protekta, the protector. Ito po yun. Hindi ko alam po. Ligo na to po niya. Sige na. Mag 2 weeks ka na may kapaligo. Oh. Tanablatin mo. Ay, quick po dun. Oh. Ganun po. Kaya to our Filipinos, nasa atin ang tuldok, ang kapalaran, kung sila ba dapat, ang karapat-dapat, dyan sa upuan na yan. Tingnan po natin ang unang pamilya, kung anong buhay na meron sila. Kasi, kung nakikita nyo ang unang pamilya ay pinabayaan, or may something na ganon, hindi po siya marunong bilang isang kung anong gusto niyang posisyon. Bakit po? Where I am until now. Sinusubukan namin. Hanggang subok. Aatras ulit. It's because the quality, response, unity should be the firm decisions. Unity for all of you only. But without me. But those action ay dapat sa akin.
Dapat may consent. Or alam ko. Ngunit wala. Napakagaling po ng gobyerno natin. Let me remind you to all of you. Domestic helper, workers, especially the Middle East. Sorry to say this. Hindi tayo kayang protektahan ng ating gobyerno. Totoo. Very long time, my kings. It's 2022. Kaya nga sinasabi ko show the CCTV. That CCTV can prove us kung anong mali ko at kung anong mali nila. Kung sino ba talaga ang 100% na may kamalian. Tandaan nyo yan. Kayo ang gumagawa ng inyong buhay na gusto niyo without the helping hand of our government. Kaya nga may tinatawag na bayan, the survival. True po. Mali man yan. Kaya nga, di ba? The thought is there. Mali yan, mali. Yes po, mali. Ngunit ano po ang ginawa ng agency? Ano po ang ginawa ng immigration? Mali. Mali rin po kayo. Dahil yung tinatawag na firm under the law ay wala. Kaya, kung ano man yung narinig o nabasa ko dito na mali ng bawat Pilipino, dahil bawal na. But those action who are working the government to protect the human's life ay may mali din po kayo. 100%. Back. Kaya huwag niyo sisihin kapwa nating workers, kapwa nating OFW, kapwa nating domestic helper. Now, I want to ask kung sino man yung, maybe, babae kasi yung narinig ko dito sa sa YouTube kanina. This is for you, ma'am. Ano po bang action ang ginawa ninyo na hindi ikakapahamak ng bawat Pilipino? Only signatures without asking around, or only signatures without asking those Filipino who are working in the government, who are working outside in our countries, or just asking beside you. It's because they are smart. Look, ang pinakamatalino sa lahat when it comes the constitution law, when it comes the right of OFW, ang mga OFW, ang mga workers, ang mga DH. Bakit? Dahil sila ang aktor, director, actress. Sila ang nakakaalam kung anong meron doon. Kaya magtanong kayo. Huwag basta-basta ang pumirma dahil ikapapahamak yan ng bawat Pilipino. Now, sino ang nagpirma doon?
sa bagong legal na offer from the Philippines. Tawag yung offer ng Saudi para sa mga Filipinos. Sino? That's incredible action, amazing action from you, from all of you. Ipapahamak niyo po ang bawat Pilipinong lumalabas ng ating bansa. That's why surrender. Tandaan niyo po yan. Okay po, this is the part 2. Yan po ang kapalaran ng mga workers, domestic helper at OFW. Hindi ko ho alam. So, dito po tayo kay Sir. One day ago po to. Dito po tayo. End of service versus vacation pay. Ano po ba ang end of service? Magkaiba ba yan sa vacation pay? Kasi sabi ng amo ko, yun na... Ay, paano? Shoutout po sa iyo, Ma'am Josephine Bagyuso, 4274. So, sasagutin ko po yung katanungan ni Ma'am Josephine. Okay, Nagawa ko na po ito madali lang ng po to sa content, kanya. no, mga nakalipas na video ko. Okay, sasagutin ko ulit itong tanong mo, Ma'am Josephine. Baka meron ding, actually may nabasa akong ganito rin yung tanong niya, kung magkaiba ba ang end of service or yung vacation pay. Okay, so bago ko po sagutin yan, baka naman po pa-subscribe ng aking YouTube channel kung hindi pa po kayo naka-subscribe. And then of course, share na rin po tong video para marami pa po tayo matulungan mga kapwa OFW. So, Oo nga po ang pala. sagot ko po Sa akin po ha, please naman po subscribe my Facebook reel and then my YouTube channel, Russell Padamadayag. Please subscribe naman po. Don't worry po. Yun lamang po yung mga katagang wake up call to our government who are working in the government, in our governments. That's what we call wake up call. That's what we call freedom of speech. Without freedom of speech, you don't know. Bakit po? Only beside you, front of you, back of you, yung mga nagbibigay ng mga explanations kung ano yung gusto ninyo. So, sagot ko po, Ma'am Josephine, yes, magkaiba po yun. Mali po yung amo nyo. Ang end of service po, ito po yung nagsasabing pag ayaw nyo na po sa inyong employer, kayo po ay magpo-forgo, mag-i-exit na. Yan po tinatawag na end of service. Ibig sabihin yun po yung katapusan ng inyong serbisyo sa kanila. In short, ESB, end of service. So meron pong katumbas na benepisyo niyan. May katumbas po na amount kung magkano po yung dapat makuha mo sa end of service. Magbibigay po ako ng example. Let's say po, nandito po sa Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia po, sa loob ng 4 na taon, dire-diretso po kayong 4 na taon, isang amo, ang makukuha nyo pong end of service, which is yung 1 month yung sahod.
For example, ang sahod nyo po ay 1,500 real. Kukuha nyo po yung ang end of service benefits nyo is 1,500 real. Katumbas na isang buwan nyo. Yung sa loob ng 4 na taon. Okay? Paano naman kung 8 years? So, magdodoble lang din po siya. So, panibagong 1 month. So, ibig sabihin, 2 months na po yung makukuha mong end of service. Kasi ang Saudi Arabia, 1 month per 4 years. Yan po yung batas niyan. Okay? Kung sabihin natin, 6 years. So, kalahati po nung isang buwan, ibig sabihin, 15 days. Kung 1.5 sahod mo, meron kang 750 reals. So, kung meron kang 1.5 plus yung 750 reals, so meron kang 2,250. Tama ba? 2,250 real na makukuha kung 8 years. Ulitin So, ko lang ha, medyo confused ako sa sinabi. 1,500 real. Katumbas na isang buwan nyo. Yung sa loob ng 4 na taon. Okay? Paano naman kung 8 years? So, magdodoble lang din po siya. So, panibagong 1 month. So, ibig sabihin, 2 months na po yung makukuha mong end of service. Kasi ang Saudi Arabia, 1 month per 4 years. Yan po yung batas niyan. Okay? Kung sabihin natin, 6 years. So, kalahati po nung isang buwan, ibig sabihin, 15 days. Kung 1.5 sahod mo, meron kang 750 reals. So, kung meron kang 1.5 plus yung 750 reals, so meron kang 2,250, tama ba? 2,250 real na makukuha sa loob ng 6 years. Pero kung sa computation talaga na illegal, hindi na binibigay yung 2 years kasi hindi mo nabuo yung another 4 years. Pero kung mabait naman yung amo, ikino-consider na nila yun. Okay? Yun po yung computation ng end of service. Yung 2 years kasi hindi mo nabuo yung na illegal, hindi na binibigay yung 2 years kasi hindi mo nabuo yung another 4 years. Pero kung mabait naman yung amo, ikino-consider na nila yun. Okay? Yun po yung computation ng end of service. Ang vacation pay, magkaiba naman po ito. For example po, ako po ay magtatanong, sa domestic helper po ba, ganito po bang kalakaran? Ang sinabi ni Sir? Sir Arnold Ignacio, ganun po bang kalakaran? Bakit ganun po? Dihado po ang domestic helper natin pag ganun. Buhay nilang nakataya. Tapos 4 years start. Yung tinatawag na end of service. The benefits. Now, this is, for example, 8 years. Nakadalawa po siya, 8 years. So, how about po sa ticket for 1 contract? It's because hindi siya nag-another or nag-vacation. Merong ano yan eh. May ticket yan eh. Ayaw nilang ibigay yung ticket. Kaya to continuous. Kaya naging 4 years kayo. Yung ticket nyo, yun po yung binayad sa inyo. Mandaraya kayo? Do you think it's not possible, Sir Arnold Ignacio? It should be. Wala nang ang day off for 1-year contract. Tapos kukunan pa sila to continuing the service until 4 years. To make tipid for them benefits the ticket. Now, this is the 4 years. And there's another 4 years. So how much the ticket? For example, 1,500 and 1 contract. 1,500, 3,000. Sir Arnold Ignacio, ganun, hindi po ba ganun yung computation niyo dyan pagdating sa mga domestic helper? Sa agency? You make daya those Filipinos, and they are sacrificing. Gusto ko may sing. Naninilit kayo.
Ganun po ako. Gusto kong maising kahit idi. Gusto kong may idi. O, mamimilit kayo. Kumpira naman nyo na yung problema nyo. So, for 8 years, how many contracted? Sir Arnel. Tapos, malaki sa kanila kung ganun talaga yung iniisip ko. Tapos sahod pa nila 1.5 at makakakuha pa sila for last sahod, parang double pay yan. Ano yun? Discount sa'yo, sir. Ganun po ba, Sir Arnel Ignacio? Kung ako po, yung computation ko po, malaki po ang makukuha nila as domestic helper. 1,500 for the last sahod. And then there's another last sahod. Yun po yung tinatawag na benefits, or hindi ko alam, iba siguro yung ganun. Iba yun. So 3,000, 6,000. Kung talagang 4 na kontrata ang natapos niya. Hindi pa ganun. Mandaraya yan, sir. Niloloko nila ang kapwa natin Filipino. Kaya ngayon, ma'am, paano to, ma'am? So, tinatanong ko nga, after a year, after one contract, there's a possible benefits. Kaya no, only the experience. Okay sana kung magaling ang experience, magandang experience na binigay ninyo. Ngunit, anuhin nyo talaga tong pusong to eh. Yung emotion nila eh. Pati ang mental nila eh. Sa hirap ng sa haba ng sakripisyo nila sa pamilya ninyo, ito lamang po yung sinasabi ni Sir. Loko! Init to. Niloloko niyo po eh. Tapos, pumipirma pa kayo doon sa bagong, legal, yun? Halos lukuhin na po tayo nito eh. Oh, malakihan. For them, malaki na po yan. It cost. Isang lupa na po yan. Kung bibili. Isang tricycle na po yan. Kung bibili. Pangkabuhayan na po yan. Ng bawat pamilyang nagtatrabaho as domestic helper. Hindi maganda ang inyong pinapa-experience. Only take. The life of Filipinos are there to sacrifice for how many years in your house, in your life, in your house, in your life, at sa pamilya ninyo.
na makukuha talaga. Sus Mariusip, Sir Arnel. Sayang. Madam, tingnan niyo po yung mga kontrata niyo, be. Kaya nga sabi ko sa inyo, Sir Arnel, Ignacio, or who are fighting the rights of Filipinos, na mayroong nag-i-explain kung ano po ang nasa kontrata. And should be OWA mag-i-explain. At andyan po ang agency. Para alam nila kung ano po ba talaga. Niloloko niya eh. Halos buong buhay niya. I-google niya dyan. Tennis po tayo sa vacation leave. Every 2 years, every contract natin, magbakasyon po kayo sa Pilipinas. So meron po kayong 1 month na sahod. Actually, mas maganda pa yung vacation pay kaysa end of service kasi nga, every 2 years may 1 month. Yung iba pa nga, 2 months na binibigay na sahod eh. Kung example ako, 1.5 yung sahod ko. So, yung... Sir, yung sinasabi niyo, sir, ikakaltas din nila yan. Sa kanilang trabaho. Sa kanilang sahurin. Yung Tama iba, po ba, 1 ma'am? month na sahod binibigay, babakasyon ka sa Pilipinas. Kasi wala ka na namang sahod. Example, ang bakasyon mo, 3 months, tapos 1 buwan binibigay. O di ba, 1 buwan lang. Kung bakasyon mo naman 1 month lang, so bibigyan ka ng 1 month pa rin yung vacation pay mo. So, wala ka na kasi sasahurin mo. Wala ka na sasahurin. Yung makukuha mong vacation pay with leave, ibig sabihin yun yung gagastusin mo sa Pilipinas. Kaya 1 month na sahod. Yung iba naman, 2 months, mabait po yung gaganon yung amo. So, depende talaga sa mga employer natin. So, every 2 years po kasi yung Depende sa employers. Now, do you think talagang ganon? Do you think talagang ganon? end of service dito sa Saudi is 4 years pagdating sa end of service. Pero vacation, dapat every 2 years po kayo magbabakasyon para makukuha niyo yung 1 month. Ngayon, ganito din po yung tip ko sa inyo. Ako ginagawa ko rito. For example, 2 years, ayaw mo magbakasyon. Okay? Ngayon, sabihin mo, sir, magbabakasyon pa ako. Sige. So, ibig sabihin, may 1.5 ka. Ngayon, sabihin mo na lang kay boss, next year na lang po ako magbabakasyon, another 2 years o 4 years yun. Sabihin mo, yung 1.5 na ibibigay mo, kahit yung 1,000 na lang ibigay mo sa akin cash. So, nakalibre na si boss mo, okay, ng ticket. Siguro naintindihan? Pangalawa, nandyan ka, sigurado ka na, nandyan ka sa bahay. Kasi yung iba, niraraso lang nila magbabakasyon, pero hindi na babalik mag-i-exit. So, patutuan na yung amo mo, nakakalibre na siya. At So, tama po ba yung sinabi ko? Wala akong proof, pero tama po ba? Bakit? Bakit? at the same time, sure po siya na may katulong pa siya o mayroon siyang yung OFW hindi mag-i-exit. Kasi maraming OFW na nagrarason kasi depende sa amo para lang maka-exit. So, pwede niya pong perahin yung plane. Tama po ba sinabi ko? Bakit? Bakit? It's because how you treat them. Now, Sir Arnel Ignacio, pag may mga ganon, blacklisted na po ba yan?
Kaya sabi ko sa inyo, sa live video ko, every uwian ng isang OFW, kung sino man po, meron pong interview galing sa OWA na dapat ay sa OWA. Kung kumusta po ang pagtatrabaho nyo bilang isang domestic helper bago nyo po makuha ang UEC nyo. Dahil pag may complaint, gagawa ng solusyon ang OWA. Kung pwede ka pa magtrabaho sa ibang country, why not? Totoo po yun. At least, alam ninyo kung sino, kung anong family name sa address ang hindi pwedeng bibigyan ng kadama. And it should be given by me. Tama po yun. Dapat ibigay sa lahat ng agency na bawal magbigay ng kadama. Bawal bigyan ng kadama ang pamilyang to. Tama po ba, Sir Arnel Ignacio? How to make them safety. Kaya to all, ano naman, please, pumunta ng OWA. Sana ganun ang OWA sa atin, no? Sana ganun ang OWA sa atin. The action is in there. The unity is in there. The interaction of kadama or domestic helper ay nasa OWA agad. At yung OWA, the interaction for the agency meeting agad. At meron po kayong tinatawag. Lahat, every year, every month, alam ninyo kung sino yung talagang hindi pwedeng bigyan. Kaso matitigas yung ibang agency. Basta makakuha na lang ng pera, okay na yon. After 3 months, after 2 months, after 4 months, wala na. Let's continue po. Take it nyo. Okay? So, for example, yung 1 month na vacation mo, bibigay sa'yo 1.5. O di, hindi ka uwi. O di, hati na lang po kayo. Pwede yan. Nasa pag-uusap naman yan. So, pag hindi uuwi ng ticket, hati pa. Dahating kapatid! Ikaw na nagbibigay ng serbisyo, hati-hahatian ka pa sa ticket. Ano yung ticket? Basta ticket for vacation? Ay, amazing action for all of you. Bakit hahatian pa? Ano yun? Sir Arnel, siya ang nagsakripisyo. Galing siya dito sa Pilipinas. Hatian pa? Kaya nga, di ba sinasabi ko, meron akong sinabi dito, when it comes to the OFW or domestic helper, at ako'y nagugulat na lang meron silang parang counterpart sa mga pinagsasabi ko. Hinahayaan niyo po ba? Nagla-live na ako. It's November 2023. I'm still fighting the rights of them because what they did to me. Sir Arnel, you don't value
binibigyan ng halaga? Andito ako, oh. Be proud! Kasi, It's not until you fall that you fly. When your dreams come unstoppable, take a shot, chase the sun, find the beautiful. with the responsibilities. Gumawa sila ng counterpart, oh, para ipapahamak ang kapwa nating Filipino. Ganun po ba ang action na dapat, Sir Arnel Ignacio? Para malaman nyo kung ano. Kayo ba ay tinawagan, kinumusta ng agency, ganon. Nandun ang interview nyo. To monitor also the agency if they are doing the right responsibilities for the kadama. Ganun po ba, sir? Nakinig po tayo. So, kahit hindi ka nagbakasyon, napipiram pa yung plane ticket. Okay? At saka yung 1 month. Depende sa pag-uusap nyo. Depende sa pag-uusap nyo. No po! That's your responsibility! Na ibigay yung rights para sa mga domestic helper. Huwag nyo pong hatian. Ano po yan? Ay, ganon pala. Sige. Hatian. Gumising kayo ng maaga. Kung anong oras ang gising ng inyo kadama, magtrabaho din kayo para hatian din. Kung maglalaba kayo. Kung maghuhugas kayo. Kung magluluto din kayo. Huwag lang hatian sa husband. Loko to. Hatian. Hating kapatid. Ang turing namin. Ngunit saan ang masarap na ulam na tulad nyo rin kinakain? Saan din po ako kumakain ng time na yon? Hatian, loko. Dito pa lang sa service benefits, end of service. Sa explanation ko po, wala na talaga. Hindi pwede yan. Loko-lokohan lang po to. Makakakuha ng end of service, dapat in one contract nagpatak na yan. Sa 2 years in one contract nagpatak na yan. Makaka-receive pagkatapos ng 4 na taon? Magkano? Kasi kinukuha ko kasi yung 1 month, every 2 years, bibigyan na kukunin ko yung 1 month na vacation, hindi ako uwi. Minsan hindi ko na kinukuha yung complaint ticket para lang, at least pareho naman kayo, hindi din nila sabihin kasi bibigyan naman tayo 1 month. So, nasa pag-uusap ko. Ano to? Sir, kung kaya mo yung ganon, you can, sir. Ibigay mo yung sahod mo. Depende naman po kasi sa trato ng mga employer at sa buhay na pinanggalingan nila. So, yan po yung magkakaiba. So, dapat mas maganda kung gusto nyo naman magbakasyon para makapahinga, do it. Basta maibigay lang yung vacation pay. Pero yung amo mo kung kuripot, yun lang, hindi natin masabi. Kasi yung iba, tuwing... Sabi ko sa inyo ha, Sir Arnel, please, do action. Kung hindi nila sinusunod ang kontratang meron kayo, punitin nyo. That's the useless. Totoo po yan. Ganun po.
Galit po ako. Bastos po sila. If they don't know how to value the contract from this country, they are not allowed. Huwag niyong bigyan. Mga gahaman kasi mga agency na yan. Puro pera, 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 pera. Galit po ako sa inyo. Wake up! Hindi nyo, eto si Sir, tingnan nyo. The way siya makipag-usap, parang it's okay for him na gagawin ng employer sa kanya na ganun. My questions, ganun po ba talaga yung kontratang binigay sa inyo dito sa Pilipinas? The first contract should be abide by the law. Please naman po. Ano po bang nasa kontrata dito? Sir, ang tanong ko po, kanino po, sino po bang gumawa ng kontratang yan? Is it from here in our country or dyan na mismo sa agency na yan? Kaya nga po, di ba? Legal. Pag dyan lahat. They can! You remember what I said, you guys, kay sir? Yung that na blank, na it, mangyayari po talaga. The number 1 to 10, they are the one to choose or they are the one to decide. If you refuse, mushkila! Problema ng isang kadama. Ulit. Gusto nila kasi, kung anong gusto nila, yun ang susundin. So, it's useless. Di maganda po. Kung ganun po kayo, only money, no concern for the life, for the rights of Filipinos who are working inside the Middle East or who are working other countries. Ito po yung nakakalungkot na nagbabakasyon ka na, sa'yo pa yung ticket. Sasabihin ng amo mo, o sige, kung gusto mo magbakasyon, bayaran mo yung ticket mo back and forth. Di ba? Bakit pagka ganyan? Kaya nga magbabakasyon na yun. Nasa kontrata po yun. Nandun po yung kontrata eh. Dapat Ito pa po sa Olaya Dr. Sulaiman Al-Habib Hospital. Pag assistant nurse or nursing assistant, mag-vacation ka. Pag first contract, ay yung staff ang magbabayad for the ticket back and forth. Bakit ganun po? Done the first contract. Kaya po, halos ayaw ko. Sir Arnan, pinagdadamot po. Ano po yan, Korea? Ano po yan, Korea? More than Korea. But the benefits from Korea ay maganda. minsan wala nang pakialam yung amo sa kontrata, hindi nila binabasa yun eh. Ang dahilan kasi nila, hindi nila alam yan. Kasi nga, hindi nila binabasa. Diba sa pinirmahan lang nila nung nasa agency yan, mga yan. Diba? Pero pag ganyan yung amo, itipos sa inyo,
kahit kayo na bumili ng ticket, kung may pera kayo, para lang makaalis kayo, apply kayo sa panibago, balik kayo dun sa agency nyo. Kasi may maganda naman record mo, balik ka sa agency, apply ka, bibigyan ka uli ng amo bago. Kasi yung agency kasi, mas prefer nila yung ex-OFW na nakabalik na sa kanila. Actually, ayaw nila na mag-renew pa kasi wala na silang doon, wala na silang kikitain. Ngayon, pag may exit ka, babalik ka sa kanila, bibigyan ka naman ng panibagong amo, ipa-priority ka. Kaya huwag kayo mahinayang na doon mag-exit sa bagong amo nyo kung alam nyo salbahe, kuripot. Kasi kung sa umpisa pa lang ng iyong kontrata is hindi na nagbibigay ng magandang benepisyo. Much more pa, another contract. Umabot ka na ng 10 years, 20 years. Ito, katulad nito, napanood mo to, di ba 20 years, wala kang benepisyo, bakit nandyan ka pa rin? Sisihin mo rin yung sarili mo, bakit ka nag-stay? So maaring siguro, nahihinayang ka na umalis, mag-apply ka na naman, baka bumagsak ka sa medical, o ano-ano man yan. So, yun yung nagiging rason yun noon. Kaya, don't expect na may makuha kayong benepisyo kasi pag-pisa pa lang, kung hindi binibigay ng employer, no, ibig sabihin, sumang-ayon kayo. Diba? So, sasamantalahin naman ang employer. Pero hindi naman lahat, may mababait. Okay, lalo na kung maganda naman yung trabaho mo sa kanila. Okay, so I hope nasagot ko po yung katanungan nyo, Ma'am Josephine Baquiso. Yan po ay ang end of service. Magkaiba po yan sa vacation pay. Okay? Yan, kung may mga katanungan Still the benefits for the domestic helper. Still. Hindi ko talaga alam. Nagalit ako bigla. Kasi bakit ganun po ang trato nila? Bakit ganun po din ang trato nila sa akin? Hindi po porkit tatahimik-tahimik ka na parang ano ka. Ganun ang itatrato sa'yo. Napaka-incredible po. Hindi na nga po tayo nire-respeto sa rights na meron dapat sa atin. Ngunit kayo din po, halos magkasakit ang nakakapaligid sa inyo. To tell you honestly, kung hindi ako lumaban, maybe wala na ako dito. Palayo lang. See? Bakit po? Bakit po hindi po allowed na makakuha ng benefits for ticket? Back and forth. For one contract. Sa hospital. And then, sa domestic helper naman po. Bakit po? Hindi po makaka-receive ng benefits talaga. End of service. Bakit? Ako po'y nagdadamdam talaga sa inyo. Masakit po. Kasi gumaganon na yung ano ko. Ayaw ko talaga. Bakit po? Bakit po ganon sila?
talaga lang. Please naman po. Do action. Lahat ganito po. Hindi ko po alam doble po talaga ang trabaho na gusto ko mangyari. Siguro, for the suggestions lamang po. Ganito po. Sana, yung OWA, kontrata yan. Kasali doon ng orientation ng kontrata. Kung anong nakakapaloob. Or just only uupo lang ang OWA makikinig. Ang agency, ang mag-explain sa harap ng staff ng OWA. And then, para maunawaan ng domestic helper, OFW workers, kung ano nakakapaloob. But before that po, kompleto na dapat ang binibigay na kontrata. Yung first na kontrata na hinahawakan nila, yun po yung ibibigay. At yun po yung pinapakita talaga sa amin. Pagkatapos, maganda sana yung may barcode na lang. Yung isang kontrata, papakita lang doon. I-scan lang, labas na ang pangalan kung sino ka at nakalagay doon kung anong nakakapaloob sa kontratang niya. And it should be updated. Pwede ba yun? Can protect the rights of Filipinos. Pwede yan. Nag-i-scan nga yung mga mall. At least may copy po ang immigration. Ganun po. At least alam ng OWA kung ano ba talaga ang nasa loob ng kontrata niya. And I am hoping na meron din kayong copy sa isang kontrata. OWA. Para whatever purposes, at least meron kayong titignan kung ano nakakapaloob doon. At least meron kayong ideas kung paano ipaglaban ang rights ng bawat OFW workers at domestic helpers. Yun lamang po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Marami po salamat sa inyong lahat-lahat. And I am hoping na may pagbabago pagdating sa rights ng mga Filipinos. Bakit sila ganon sa atin? Yun po ang tanong ko. Marami pong salamat.